Ang pinakamalaking geopolitical na pangyayari ng 2025 ay nangyari lang sa China nitong nakaraang linggo. Alam mo nang seryoso na ang sitwasyon kapag 4 na beses tinanggihan ng punong ministro ng India ang tawag ni Donald Trump. Sa halip, ginawa niya ang unang opisyal na pagbisita sa China matapos ng 7 taon upang makisama kina Xi, Putin, at iba pang mga pinuno ng mundo para sa isang kaganapan na tinatawag na ngayon ng maraming eksperto sa geopolitika bilang opisyal na pagbabago ng pandaigdigang kaayusan. Ang 30% taripa ng United States sa India ay naging magastos na pagkakamali para sa gobyerno. Nang magdesisyon si Donald Trump na pagdagdag ng 25% taripa sa India bilang parusa sa pagbili nito ng langis mula Russia. Nagngit-ngit ang buong bansang India dahil agad nilang nakita ito bilang isang pag-atake sa kanilang pambansang soberanya. Ang India ang pinakamabilis lumago na ekonomiya sa mundo at kailangan nila ng murang krudong langis. Bakit kailangang itigil ng India ang pagbili ng langis sa Russia kung ang Estados Unidos ay patuloy namang nag-aangkat ng uranium mula roon? Halimbawa lang ito ng tuloy-tuloy na pagkukunwari ng White House. Kaya marami ng bansa ang di na pinapansin ng gobyerno ng United States. Ang 55% taripa na ipinataw ni Trump sa India ay posibleng pinakamalaking pagkakamali sa patakarang panlabas ng isang administrasyong kilalang mapaminsala. Kung di ka naniniwala, isipin mo na lang. Noong isang taon, nagkaroon ng sigalot sa hangganan ang mga hukbong Tsino at Indiyano na nagdulot ng mga nasawi sa magkabilang panig. Lumipas ang panahon hanggang ngayon, at ang kanilang mga leader ay nagkamay ng harapan sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon sa lupa ng China. Nangyari ito dahil ginulo ni Donald Trump ang pinakamahalagang alyansa ng Amerika sa Asya. Nangako si Trump na Make America Great Again. Sa tingin ko, malinaw na ngayon ang ibig sabihin ng acronym na yon, gawing dakila muli ang Asya. Alam natin na mahilig si Donald Trump gumamit ng taripa para gipitin ng ibang bansa at pilitin silang makipagnegosasyon. Kung aatakihin ang soberanya ng isang bansa, hindi sasali dyan ang India at si punong ministro Modi. Sa halip na yumuko sa asal emperador ni Trump, kabaligtaran ang ginawa niya. Sumakay siya ng eroplano papuntang Tianjin para sa Shanghai Cooperation Organization Summit at ipinaalam ito sa lahat. Nag-post si Modi ng litrato na nakangiti siya sa limousine kasama si Vladimir Putin at masayang nagtatawanan kay Xi Jinping. Isang direktang publikong pagpapahiya kay Donald Trump. Samantala, walang nagawa ang United States kundi panoorin ang pagbagsak ng matagal nitong estratehiya na paghiwa-hiwalay ng Asya. Nag-post ang United States Embassy sa India sa X ng pahayag ni Marco Rubio. Ang matibay na pagkakaibigan ng India at China ang pundasyon ng ating kooperasyon. Maging tapat, isa lang itong post ng United States government na walang koneksyon sa realidad at huling tangka para magmukhang maayos sila. Panahon nang sabihin ang hindi madalas binabanggit. Alam ng gobyerno ng United States na nawala na nila ang India dahil itinulak ni Trump si Modi pabalik sa Brazil, Russia, India, China, South Africa, kasama ang China at Russia. Ngayong video, tatalakayin natin paano pinahiya ng India si Trump sa mundo. Pananaw ng Asya sa kaayusan ng mundo matapos ang United States at ang mensahe ng China sa mundo sa pamamagitan ng kanilang makasaysayang parada militar. Magiging puno ng aksyon ang episode na ito. Tara, simulan na natin. Malamang na ituturo ng mga historiador ang pagkakamaling ito ni Trump at ang Search Engine Optimization Summit bilang simula ng pagbagsak ng United States hegemonya at simula ng multipolar na mundo. Ganoon kalaki ang epekto ng pagkakamaling ito. Bilang pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa mundo at pinakamataong bansa, mahalaga ang papel ng India sa estratehiya ng United States sa Asya. Nakaasa ang plano ng Washington sa Quad kasama ang Japan at Australia. Ngunit ang posisyon ng India sa hangganan ng China ang nagbigay ng pinakamalaking bentahe sa alyansa. Ngayon, natapos na iyon at bumagsak na sa aktwal na panahon ang pananaw ng Amerika sa pagkakaisa ng Indo-Pacific. Kasama ito sa pangunahing estratehiya ng Washington sa rehiyon. Sakuna ito para sa mga neocon na gustong pasimulan ang ikalawang Cold War laban sa China at Rusya. Kung gusto mong maintindihan ang laki ng pagkakamaling ito sa United States foreign policy, pakinggan mo si John Bolton. Dating tagapayo ni Trump, inamin na ang pagkakamaling ito ay magdudulot ng malaking gastos sa United States sa mga susunod na dekada. Kakaunti lang ang magagandang balita, marami pang masama. Ilang dekada nang ginugol ng kanluran, lalo na ng United States, sa pagtatangkang ilayo ang India mula sa pagkakabit nito sa Soviet Union noong Cold War. Russia, bumibili ng mga sopistikadong armas mula sa kanila at binabalaan ng India tungkol sa panganib na dulot ng China. Ito ang tinatawag na Asian Security Quad, Japan, India, Australia, at Estados Unidos. Maraming pagsisikap ang ginagawa para gawing mas bukas ang India sa pakikipagtulungan sa mga bansang ito.
si Donald Trump nitong mga nakaraang linggo ay halos binago ang lahat ng yon at sa iba't ibang dahilan ngayon ay ibinalik ang India pabalik sa Russia. Shen is palapit sa China. At winawasak lang ang mga dekadang pagsisikap na baguhin ang pagkakahanay na iyon. Hindi ko sinasabing hindi ito maayos, pero mangangailangan ito ng maraming trabaho at hindi ko nakikitang magsisimula ito sa lalong madaling panahon. Habang sinasabi ni John Bolton na pwedeng maisalba ang relasyon at bumalik ang Washington sa dati, malayo pa ito sa kasiguraduhan. Dati tiningnan ng mga kritiko ang India bilang hadlang sa multipolar na mundo. Dahil sa malapit na ugnayan sa Washington at layuning harangin ang mga hakbang ng Brazil, Russia, India, China, South Africa, tulad ng kay Pakistan, ngayon ay naisantabi na. Pinwersa ng mga taripa ni Trump ang kanilang kilos. Sa pagpili ng Brazil, Russia, India, China, South Africa kaysa United States, inalis ng India ang mahalagang kaalyado mula sa estratehiya ng Washington sa Asia. Pinakamagaling na sinabi ito ng geopolitical analyst na si Glenn Deason na madalas na naging panauhin sa ating channel. Galit ang United States kasi mas pinili ng India ang China at Russia. Maliraw ito. Tinakot ng United States ang India gamit ang ultimatum na kami o sila. Samantalang hindi ito ginagawa ng China at Russia. Pinili ng India ang kalayaan at sariling patakarang panlabas. Ang komperensya noong nakaraang linggo ay hindi lang naging makabuluhan para sa relasyon ng India at China, ito rin ay naging isang mahalagang punto ng pagbabago para sa buong Asya. Ang Shanghai Cooperation Organization, Search Engine Optimization, ay unang itinatag bilang security bloc para tulungan ang mga bansang Asyano laban sa separatismo, ekstremismo, at terorismo. Kahanga-hanga, nagawa pa nitong pagsamahin ang mga dating magkaribal na India at Pakistan sa ilalim ng iisang balangkas ng kooperasyon. Ang dating organisasyong para sa seguridad ay unti-unting pinalawak ang misyon taon-taon. Ngayon, ang Search Engine Optimization ay tatap pamiwarsabay. Platapormang tumutugon sa halos lahat ng aspeto ng lumalawak na multipolar na mundo. Ngayong taon, ang summit ang pinaka-ambisyoso. Sinabi ni Pangulong Xi Jinping na layunin ng summit na paghandaan ang kaayusan ng mundo matapos ang Estados Unidos. Sa pambungad, lantad niyang hinamon ng Estados Unidos at idineklara na ang mundo ay pumasok na sa bagong yugto ng kaguluhan at sangandaan. Patuloy pa ring umiiral ang mentalidad ng Cold War at pambubuli habang dumarami ang mga bagong hamon. Layunin ng summit ang manawagan ng sama-samang pagsisikap para sa mas makatarungan at balanseng pandaigdigang pamahalaan. Balangkas na nagtuturing sa lahat ng bansa bilang pantay, kahit ano pa ang laki, yaman o populasyon. Ang pananaw ay ang pagbabago ng mga pandaigdigang institusyon tulad ng United Nations para maging pantay ang boses ng bawat bansa sa paghubog ng hinaharap na kaayusan. Isa sa pinakamalalaking puna ay nakatuon sa United Nations, kung saan ang Estados Unidos at ang mga kaalyado nitong kanluranin ay may labis na hindi patas na bahagi ng pandaigdigang impluensya. Ang 5 permanenteng miyembro ng Security Council ay ang Estados Unidos, Pransya, United Kingdom, Russia at China. Gayunpaman, halos walang kinatawan mula sa Global South. Ang India, pinakamataong bansa at ikatlong pinakamalaking ekonomiya ayon sa Purchasing Power Parity, pati ang ibang regional na kapangyarihan gaya ng Brazil at Indonesia na may daan-daang milyong mamamayan, ay wala ring upuan. Samantala ang mga bansa na ang pandaigdigang kasikatan ay naabot na noong mga dekada na ang nakalipas, tulad ng United Kingdom at Pransya, ay nananatiling permanenteng miyembro na may kapangyarihang magveto. Paulit-ulit nang inabuso ang kapangyarihang magveto. Ginamit ito ng United States at mga kaalyado para protektahan ang interes nila. Hinaharang ang mga panukalang suportado ng nakararami tulad ng pagtatapos ng blockade sa Cuba o pagkondena sa Israel sa mga krimen nito sa Gaza. Ang resulta ay isang pandaigdigang sistema ng pamamahala na nakapabor sa mga interes ng minorya sa kanluran kapalit ng kapakanan ng nakararaming bahagi ng sangkatauhan. Hindi lang puro salita ang summit na ito. Nagkasundo ang mga kasaling miyembro sa maraming konkretong pangako at proyekto na magbabago sa Eurasia simula ngayon. Isa sa pinakamahalagang anunsyo ay ang malaking proyekto ng Power of Siberia. 2 pipeline na mag-uugnay sa Russia at China sa pamamagitan ng Mongolia at magpapatuloy sa Power of Siberia isa. Mahalagang haligi ito ng enerhiya sa China, dagdag kita sa ekonomiya ng Rusya at punto ng kooperasyon sa search engine optimization na miyembrong Mongolia. Nagbibigay ito ng malinaw na panalo para sa lahat sa rehiyon. Maliwanag ang ipinapakitang larawan. Ang magkapares na pipeline system na nagdadala ng murang gas mula Rusya ay tulad ng naranasan ng Europa sa Nord Stream 1 at 2 bago ito sinabotahin ng gobyerno ng Estados Unidos noong sigalot sa Ukraine. Imbes na gumawa ng sariling hakbang, makipagkasundo sa China o ituloy ang usapang kapayapaan sa Rusya, sunod lang ang mga lider ng Europa sa gusto ng gobyerno ng Estados Unidos na siyang sumira sa kanilang murang enerhiya at ekonomiya.
Nakakagulat ang kakulangan ng kakayahan ng mga politikong Europeo at ang pagiging sunod-sunuran nila sa Washington. At syempre, di kumpleto ang seryosong talakayan sa multipolar na mundo kung di mababanggit ang de-dollarization. Sa summit, pinagtibay ng mga miyembro ang pangakong palawakin ng kalakalan gamit ang lokal na pera. Ang tunay na nagbago ng laro ay dumating nang i-anunsyo ang Search Engine Optimization Development Bank. Ang development bank na ito ay hamon sa World Bank at International Monetary Fund na hawak ng kanluran. Sinusuportahan ng bangko ang makabagong pagpopondo mula digital na inisyatibo hanggang proyektong pangkalikasan na nagbibigay ng kapangyarihan sa Global South. Malaking tagumpay ito para sa plano ng bloc na gumawa ng sistemang pagbabayad na malaya sa kontrol ng Washington. Pagkatapos ng Search Engine Optimization Summit, agad namang nagdaos ang Tsina ng malaking parada militar bilang paggunita sa ika-80 anibersaryo ng kanilang tagumpay laban sa pananakop ng Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ipinahayag ng Search Engine Optimization Summit ang layunin ng mapayapang pag-unlad ng Tsina, ngunit ipinaalala ng parada ang lakas militar na panangga rito. Malinaw ang mensahe. Bukas ang Tsina sa kooperasyon, pero kung guguluhin sila, haharapin mo ang kanilang malakas na militar. Tulad ng inaasahan, nagmadali ang mga kanluraning media na palabasin itong agresyon, pero bumabagsak ang kwento nila kapag sinuri ng mabuti. Sinabi sa parada na ang sandatahang lakas ng Tsina ay para lamang sa depensa at panakot, hindi pananakop. Dalawa ang layunin ng parada. Una, hindi na muling papayagan ng Tsina na masira ito tulad noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pangalawa, direktang babala sa Washington. Hindi mo gustong pasukin ang digmaang ito. Napatunayang ang mga pangamba sa pananakot ay haka-haka lang ng kanluran. Dumalo ang maraming leader mula sa Global South na nagpapakita ng lumalawak na impluwensya ng Tsina sa diplomasya at kakayahan nitong katawanin ang mayorya ng mundo. May 26 na leader mula sa 26 na bansa ang dumalo. Kasama rito ang mga pangunahing leader mula sa labas ng kanluran, tulad ng mga punong ministro ng Indonesia, Iran, Malaysia, Pakistan, Belarus, at iba pang bansang madalas isantabi na nagpapakita ng pakikiisa sa Tsina. Sa kabilang banda, halos wala namang kinatawan ng Europa. 2 leader lang mula Europa, sina punong ministro Robert Fico ng Slovakia at Pangulong Alexander Vučić ng Serbia, ang pumunta sa Beijing. Ipinakita ng kanilang kakaunting bilang kung gaano kaliit ang natitirang malayang patakarang panlabas sa Europa. Maliban sa 2 bansang Balkan, kakaunti na lang sa mga leader sa kanluran ang tumututol sa umiiral na naratibo. Dumalo rin ang mga dating punong ministro ng Australia, New Zealand, at si Yukio Hatoyama ng Japan. Isa siya sa iilang politiko sa Japan na hayagang umamin at humingi ng tawad sa pananakop ng Japan noong digmaan. Wala pa ring formal na paghingi ng paumanhin ang Japan sa papel nito sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang paninindigan ni Hakayamo ay ganap na paglihis sa politika ng kanyang bansa. Pero walang bisitang mas namukod-tangi kaysa kina Kim Jong-un ng Hilagang Korea at Vladimir Putin ng Russia na nasa tabi ni Xi Jinping sa pulang karpet. Hindi nakakakalito ang larawan. 3 sa pangunahing target ng patakarang panlabas ng Washington ay magkasamang nagkakaisa. At nagpadala ito ng mensahe diretso sa White House, isang mensaheng halatang hindi nagustuhan. Nag-post si Donald Trump sa Truth Social ng mapait na mensahe, sinusubukang gawing sentro ang Amerika sa tunggalian. Kahanga-hanga ang naging papel ng Amerika sa ikalawang digmaang pandaigdig at tama ang panig nila noon. Pero huwag nating kalimutan na ang Tsina, ang sinalakay, at ang Tsina rin ang nag-alay ng napakaraming 20 milyong tao. Ang paglalagay sa Estados Unidos sa sentro ng kasaysayan ng Tsina ay parehong nakakainsulto at ginagawa ng may masamang intensyon. Parang hindi pa sapat ang kakulangan ng sinseridad, tinapos pa ni Trump sa pagsulat ng pakibigay ang pinakamainit kong pagbati kay Vladimir Putin at Kim Jong-un habang nagsasabuatan kayo laban sa Amerika. Seryoso, may alam ka bang bansang gustong makipagtulungan sa taong ito? Anong mensahe ang naipapadala nito kay Putin tungkol sa sinseridad ng usapang kapayapaan sa Ukraine matapos makipagkita si Trump sa kanya sa Alaska kamakailan? Bakit pa nilalapit ni Modi ang sarili niya sa gulong ito? Bakit bibigyan ni Xi Jinping ng rare earth minerals ang taong nagpo-post ng mapanakit at nagbabanta sa social media? Bukod sa mga barkong United States sa Europa, nawala na ang kredibilidad ni Trump. Kamakailan lang, napahiya ang Estados Unidos sa mundo dahil sa hindi kahangahangang parada militar na may lumang kagamitan at kaunting dumalo. Malayo ito sa ipinakita sa Beijing ngayong linggo. At ang buong sitwasyong ito ay gulo na gawa mismo ni Donald Trump. Mga kaibigan, patuloy naming babantayan ang mga kaganapan mula sa Beijing, Shanghai Cooperation Organization Brazil, Russia, India, China, South Africa at tampok sa bagong multipolar na mundo. Pero may isang tanong na nananatili.
At ito ay isang bagay na kinu-question ngayon ng maraming eksperto sa geopolitika. Gaano kalakas ang militar ng China at kaya ba nitong makipagsabayan sa iba pang makapangyarihang militar sa buong mundo? Nakakatuwang isipin, ito rin ang paksa ng susunod nating episode, kung saan mas malalim nating tatalakayin ang militar ng China. Ipakikita namin sa inyo ang totoong ipinakita sa Beijing at ibabahagi ang mga simpleng katotohanan na hindi inilalathala ng Western media. Abangan ang episode na yan next week dito sa channel at salamat sa panonood hanggang dulo ng video. Gaya ng dati, lubos kong pinahahalagahan ang inyong napakagandang suporta at inaabangan kong makita kayong muli sa susunod nating video.